Okay. John chapter 2. Basahin natin. So verse 12 tayo. Okay. Hanggang verse 25. Okay, sundan po ninyo sa inyong mga mata as we read. Verse 12. After this, he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cord, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables. And said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up. Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. And then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Verse 23, Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. And needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. So, ang target kong pag-aral ngayon, yung sinabi ni Jesus na, My house shall be called a house of prayer. No? Pero, pag-aralan mo natin yung pinaka-nangyayari dito, no, sa pagkakataon nito, no. So, after sa chapter 2, verse 1 hanggang verse 11, ito na yung water into wine, bumalik sila sa Capernaum, and then hindi sila nagpatuloy doon ng matagal, no? Sa ibang Gospels, andun na yung mga miracles na ginawa niya, hindi na pinanggit ni John, hindi niya na in-elaborate. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa ni John na epistle ay hindi nakafocus sa mga ginawa as such ni Jesus. Pero ang point niya is gusto niyang i-magnify or i-emphasize kung sino si Jesus bilang Diyos, no? Kaya may mga bagay siyang hindi i-emphasize like ni Matthew at ni Mark. Okay, so dito na siya sa part na ito na malapit ang Passover. Ito ay sineselebrate ng mga Hudyo. Alaala, no? Yung pag narinig nyo, everybody, ang word na Passover, na-explain na natin to one time. Passover. Ibig sabihin ng Passover, lumampas or lampasan, no? So, ito yung bahay, mga bahay-bahay nila. For example, nakatira sa unang bahay ay isang Egyptian or pagan, di ba? Or ito sa gitna, kunyari meron itong isang believer. For example, ito lahat ay Egyptian. May warning na binigay si Moses sa mga taga-Egyptian na darating ang angel of death na papatayin sila, at sino man magpapahid sa doorpost nila ng dugo ng lamb, no? Sino man ang maniniwala or magpapahid ng dugo sa doorpost, no? Pag dumating ang angel of death, lalampasan sila. Okay? Kunyari, itong unang bahay na ito, hindi nila ginawa. Hindi naman totoo yun. No? We believe in Ra, no? Yung mga Diyos-Diyosan nila. No? Tapos dumating ang time na gabi na, dumating na yung angel of death, at lahat ng hindi niya nakita na merong dugo na nakapahid, pinatay niya yung firstborn sa loob ng bahay na yon. Pinatay yung panganay sa loob ng bahay na yon. Kaya sino man siya, basta panganay siya, patay. Okay? So, yung kapitbahay niya naniwala. Pinagpahid ng dugo sa doorpost. Ang tawag doon, nilampasan, pinas over.
nilampasan ng angel of death yung bahay na yon. Hindi dahil kung sino yung nasa loob, kundi dahil dun sa dugo na nakapahid. Kahit sino pa yung nakatira dun sa loob, kahit gano'n pa siya makasalanan, hindi yung titingnan ng angel of death. Ang titingnan niya, may dugo bang naipahid. Okay? Kaya napakalaki ng significance ng Passover sa picture ng salvation natin, everyone. And then yung susunod, walang dugo. Patay ang firstborn. At si Pharaoh, that time, di naniniwala. Kaya namatay yung kanyang eredero. Yung kanyang panganay na lalaki. Doon na niya pinaalis as such. No? Hindi dahil sa nagsisi siya na naniniwala na siya may Diyos. No. Ang ginawa niya, pinaalis niya na yung mga Hebrew kasi salot. Akala niya, salot na yun sa lipunan. Sige, lumalas na kayo. Tapos, pinasundan ng chariots para habulin pa at patayin. Pero, hindi nagtagumpay, di ba? So, yan yung Passover. Ito ay mula sa panahon ni Moses hanggang sa time ni Jesus during this time sa ating John chapter 2 ay sineselebrate nila in remembrance ng nangyari dito sa kanila sa Egypt, no, yung Passover na nangyari at yung kanilang yung word na Exodus pag-alis sa Egypto, no. Sineselebrate in commemoration nila yon sa nangyaring ito, no. So kaya this time sineselebrate ngayon sa panahon na ito sa John chapter 2, yung Feast of Passover. At alam ni Jesus na paparating niya. At nirespeto niya yung piyesta na yon. Kaya from Capernaum, hindi siya nagtagal doon para makapunta siya, makahabol siya sa Jerusalem. Sinabi natin last time, kunyari ito yung mapa ng Jerusalem, for example. Dito yung part ng Galilee. Tapos ito yung isang malaking river. And then, ito yung Dead Sea. Ano ba ito, Pastor? Dead Sea, tapos Galilee, Jordan. No? Tapos, andito yung Galilee, sa part na ito. Ito yung Samaria. Tapos, andito sa bandang baba, yung Judah or yung Jerusalem. No? So, andito sila sa Capernaum. Tapos, kailangan nilang magbiyahe ng di ba? Kailangan nilang mag-adjust ng time para makarating sa Jerusalem on time sa piyesta. No? So, kaya sabi niya dito, hindi sila nagtagal masyado sa Capernaum. Kasi para sila makarating on time sa Jerusalem. Okay? So, yun lang naman yung doon. Tapos, verse 14, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves. Ang inabutan ni Jesus sa loob ng temple is mga nagbebenta ng mga doves, oxen, no, sheep. Bakit? Kasi ang temple ay lugar kung saan nagsasacrifice ang mga Hudyo, no? Ang kanilang mga sakripisyo, ito yung mga kalapate. At that means, sinasakripisyo na yung pastor, di ba? Kalapate. At na yan dali na sa Seryoso, daming pwedeng sakripisyo doon. Sin offering. Okay. No, nung nag-aral ko ng Bible pa lang, nagugulan ako sa word na turtle dove. No? Ano yun? Yung kalapate na may shell, no? No? Yung pala, yun na ay isang breed ng kalapate. Okay. Breed yun na, hindi yun. Akala nyo. Okay. So, kasi in-offer yun dun Okay. So, ang temple ay lugar na kung saan nag-offering sila. Ito yung temple na binild nila Solomon, no? And sa panahon ni David, hindi siya yung nagtayo, siya yung nag-prepare para sa kanyang anak ng mga materyales na kailangan niya. And then kay Solomon, sa panahon ni Solomon, doon ay tayo yung temple. No, kaya binabanggit ito na Solomon's Temple, no? So ito 'yun. Dumating si Jesus at naabutan niya sa loob, nagbebenta ng mga doves, sheep, no? Bakit nagtitinda ang mga tao doon pang offering ng mga pumupunta. Yun ang lugar na kung saan pag wala kang nalimutan mo magkaroon ng makapag-prepare ng offering mo, doon sa gilid merong nagbebenta. At kung mapapansin niyo yung gantong klaseng kultura ay nangyayari pa rin sa Katoliko, no? Na every Sunday pa nagsusundo tayo na ayaw napapansin mo.
Nasa gilid yung tindahan ng puto bumbong, tindahan ng puto. Alam niyo yung suman na nakaikot na, anong tawag doon? Nakaikot na dahon ng saging, yung kulay yellow. Yung kakanin na yon. May tawag yun eh. Nalimutan ko. Suman, basta suman. Breed ng suman. Apo. Tapos, laging binibili ng nanay ko yun. Tapos yung may latek na suman. Yan, lagi yan. Bentahan ng mga laruan, bentahan ng kung ano-ano, no? Nangyari pa rin yung ganong klaseng itsura. So, i-picture nyo yung temple ni Solomon at nakapaligid doon, nagkalat yung mga lumilipad na kalapate, nagkalat yung nag-iingay yung mga sheep at yung mga, ano ba, sa paligid, no? Yun ang inabutan ni Jesus sa loob ng temple, no? Further, basahin natin. And ano pa? And the changers of money. Yung mga nagpapalit ng pera. Ito guys, ang changer of money noon ay sobrang corrupt. No? Kasi sa panahon natin ngayon, ang dali magpalit ng pera, no? Pero merong charge pa rin 'yan. Sa panahon nila, grabe magpatong ng charge. Kaya ang nangyayari doon, nagiging silang extortioner. No? Nagiging silang mangutot. Na sinasobrahan nila lalo pag medyo hindi kabisado ng tao yung lugar na 'to. Dinadaya nila, no? Kahit naman sa ngayon, ang dami ko napapanood ng mga vlogger na Amerikano nasa Pilipinas na sila ay ginugoyo ng mga Pilipino, no? Oo, yung isa yun, siningil lang 550, no? Scam na 550. Pero napag-aralan namin yung scam na yun eh. Na sasabihin, 50 pesos. Pero pagdating, 550. No sir, 550. So, kinasuhan siya ng ano. Okay. So, yun yung nangyayari dyan. Yun, pugad ng, di ba sabi nga sa ibang gospel sa John, sa 11, sa 12, na ginawa niyong den of thieves. Ginawa niyong sa Matthew, sa Mark at sa Luke, binanggit itong triumphal entry niya, yung pagpasok sa temple. At ganito ang nangyari sa loob ng temple, no? Pero ano sabi ni Jesus? Dito gusto ko tayo mag-focus, everyone. And said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Punta natin yung ibang lugar na kung saan ito ay nag-occur. Punta tayo sa Matthew. Okay. Where's the chapter? Ang chapter yun, wait lang po. Nawala yung aking sulat. Kakatingin ko lang kanina. Matthew chapter 21, verse 1, and when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, no, Pastor? Okay, Ped. Unto the Mount of Olives, and then sent Jesus to disciples, no? And dito, sa part na ito, inutusan niya kanyang dalawang disciple na pumunta sa isang village, no? At meron kayong makikita doong isang colt na nakatali, at sabihin nyo, kailangan ni Jesus yan. Pag tinanong, ba't yung pinapakawalan? Okay? Verse 4, and all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, tell ye the daughters of Zion, behold thy kingdom, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. No? Bakit colt ang ginamit ni Jesus? No? Ang colt ay yan lang isang hayop na merong cross sa likod. Pag tinanong niyo yung likuran ng colt, from head hanggang sa kanyang tail, merong guhit na black. Siya ay gray, tapos may black na ganun. And then sa kanyang left shoulders hanggang sa kanyang right shoulders, may black na line na ganun. So merong inscription na cross. At sinabi rito, may makikita kayo doon, sa ibang passage mamaya makikita nyo, na yung nakataling yun ay nasa 200. Mamaya papunta natin.
So, ito yung isang nangyari. Verse 12. And Jesus went into the temple of God, verse 12, and cast out all them that sold and brought in the temple, and overthrew the tables of money changers and the seats of them that sold doves. And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye made it a den of thieves. No? So, dito tayo mag-focus. House of prayer. So, ang goal ko, ang objective natin ngayon is mas lumalim pa ang inyong view, everyone. Kailangan yung mga young people. Lagi tayo nagpe-prayer time. Kailangan nyo ito maintindihan. Ang objective ko ngayon, bago tayo matapos, is that lumalim ang inyong idea or view sa prayer. At mas lalo nyo maintindihan, ano tong bagay na ito. Okay? Sa magitan ng pangyayari na ito. Makita nyo mamaya. So, patuloy. Punta tayo sa Mark. Mark chapter 11. Verse 11. Mark 11:11. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and we had looked around about upon all things. And now the eventide was come, he went out to Bethany with the 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Verse 15. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold, and brought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seat of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying unto them, It is not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the scribes and chief priests heard it, and sought how he might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. Last na book sa Luke. Yeah, 19, Luke 19, and verse 45. Luke 19:45, and he went into the temple and began to cast out them that sold therein, and them that brought. Pati yung mga nabili, ha? And saying to them, It is written, My house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. So ito yung mga So, okay, dito na tayo sa part na to. So, house of prayer. So, tanungin ko muna kayo, guys, para maging tayong responsive sa ating mga nag-aaralan. Pag sinabi nating prayer, in one word, what comes in your mind? Anong unang pumapasok na unang salita pag sinasabing prayer? Hindi ko sinabing Tagalogin. Okay? Kasi maraming ganyan sa estudyante. Panalangin, tinagalog lang, di ba? So, yung para sa inyo, ano yung deeper na understanding nyo pagdating sa prayer? No? So, in a small phrase, di ba? In a brief explanation. Ibig sabihin ng brief na explanation, brief. Mas maiksi sa short. Yeah. Kaya maiksi lang yun. Brief. Okay, ano, Jom? May pag-usap sa Panginoon. Pastor. Pour out. Yun, pouring out. Apo. Crystal, idea. Communication. Ito. Yes. Prayer. Pag sinabing prayer, anong unang papasok sa isip mo? Jesus. Babalikan kita. Yung mga bagay na kailangan. Okay. Needs, pag supplication, yun. Intimate relationship. Intimate relationship. Relasyon lagi yun, ha? Lagi yun, ha? Relasyon. Paglapit. Okay. Drawing na eh. Okay. Pwede. Malapit na.
Tagal naman. Ano? Ay, depression, no? Parang ano. Ano yung parang... Okay, asking. Okay. Idea. Okay, sige, sige, wala. So, prayer, ang pinaka mas maintindihan natin ito pag sinabi nating tama ba? Session. Tama ang spelling? Okay. Intercession or magitan. Okay? Paggitna. Okay? Prayer is, kaya nga sabi sa Bible, dalawa lang yung sinabing ministry dyan. Ministry of reconciliation, ministry of intercession. Or ministry of praying. No? Na kung saan, yung ministry na yan na hindi kailangan ng ilang taon ka muna. No? Pag na-save ka, nasa ministry of intercession ka na agad. Okay? So, prayer is intentional o pamamagitan, pagpapagitan. No? Sabihin ng pagpapagitan, yung arbitrary, kung tawag natin, nyari, may dalawang magkaaway, nagbabangayan sila. Okay? Ngayon, ikaw si Kuya, or dalawang kapatid mo, Jayon, si Jasmine, si Elijah, na gano'n, sa bunutan ng kilay. So, kasi nag-ano sila, okay. So, bilang kuya, ikaw yung mamamagitan sa kanila. Para ano? Para buyuin or i-provoke ba? Para masalap, hindi, huwag mo ilong, tenga. No. Sige pa. No. Wala pa si mama, sige. No. Mamagitan ka para ano yun? Word na, letter R. Reconcile. Para pagbatiin. Okay? Para pagbatiin itong dalawa na nag-aaway. Okay? So, yun yung word na intercession or pagpipray. You are praying for intercession. Malaman niyo further yan. No? So, anong connect sa house of prayer na sinasabi natin? Okay? My house shall be called an house of prayer. So, balik tayo sa Genesis. Bilisan lang natin, Pero, I hope. Okay? Anong lugar to? Anong lugar to? Pag ito, nalagyan ko sa pandrawing, alam nyo na. Mount Sinai. Puno ba yung umapoy doon? O bush? Bush lang yun. Ulit lang yun. Ano to? Garden of Eden. Litan natin kasi kailangan meron pa kailangan i-listas. Yung apple kasi nawawala. Litan natin. Yung apple nawawala. Apple. Kaya nga, kung may asin yan. Ayan, ganyan lang, ganyan. Okay, ito yung puno. Kala ko gulgota. No, hindi lang isa yung puno dun, ha. Makasabihin nyo, isa lang yung puno dun. Maraming puno dun, Jin, ha. Maraming puno. Ito lang muna. Okay? So, ito yung word na Eden means delight, di ba? Okay, Eden. Na kung saan, nandito si Adam at si Eve. Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Hindi Adam and Steve. Okay. So, Mahirap yan. So, ito yung Eden and this is ang Eden ay nasa Earth. Tapos ito yung heaven. Or the abode of God. Di. Tama. Of God. Where God sitting. Sitting on His throne. Puan yan, ha? Sige, pilit mo. Okay. Okay. So, ganda yung komenta dyan. Okay.
Okay, ito yung kingdom of God or the heavens, Eden, and the earth. Okay? Itong mundo natin. So, Eden is the highest place or the highest altitude, makinig, sa earth, no? Hindi lang yan inaano kasi ito ay nakatago ngayon. So, andyan si Adam and Eve. Nung hindi pa nakapasok ang kasalanan sa Eden, ang Eden ang lugar kung saan ang langit at ang lupa ay nagtatagpo. Okay? Imagine the Venn diagram. Okay? Venn diagram. Yan. So, ito yung heaven, ito yung earth, at ito yung Eden. Okay? Listen very carefully dahil ito ay kailangan nyo itong malaman. Kasi ang goal natin, lumalim yung idea sa pag-pray. So, Eden is the place where heaven and earth meet. Okay? Doon na ang tawag doon, overlapping. Sa Eden nag-overlap ang heaven, ang kingdom ng Panginoon at ang earth. Punasan ng mga tao. Andun yan, sa Eden. Parang nakaganyan yan. Nakaikot na paganyan. Okay? Ayos yung idea? Ngayon, nung nakapasok ang kasalanan sa tao, okay? Through the deception of Satan. So, nagkasalang tao and then sila ay pinaalis. Pinalayas sa Eden. Bakit? Kasi hindi na pwede ang kasalanan sa presensya ng langit. So, they must be cast out of Eden dahil sa kasalanan. Okay? And then binantayan to ng Panginoon, naglagay siya ng mga cherubim, mga angels niya, guards niya, para hindi natangkayin pa ng mga tao na kunin ang tree of life. Kasi kung kunin pa nila yung tree of life, magiging silang immortal na mga demonyo, na mga makasalanan. Okay? So hindi na sila mamamatay. Kung sakaling makuha nila pa yung tree of life. Okay? So, kaya nung time na yan, hindi na ang Diyos hindi na makaabot sa tao, hindi na makababa ang Diyos sa tao, at ang tao hindi na makalapit sa Diyos. Because, dahil sa ano na yung humarang sa atin? Sa Panginoon. Ano ang humarang sa atin sa Panginoon? Everyone? Kasalanan. Sin had separated you from your God. Yun ang sinasabi ng Romans 3:23. We are falls short of the glory of God. Tayo ay alis sa glory ng Panginoon. We are set aside. Ito ang glory ng Panginoon, we are outside of the glory of God. We are separated from the glory of God because of sin. Kasi hindi po pwede ang banal na Diyos ay i-welcome pa rin ang isang makasalang tao. Ha? Tandaan niyo yan. So kaya ang taong makasalanan ay hindi po pwedeng makaparoon sa Diyos. So, eto na, lumalapit na tayo sa part na kung saan doon sa house of prayer. Inutusan ng Panginoon si David and Solomon na magtayo ng lugar kung saan ang pangalan niya ay mananatili. Where His glory will abode. No? Nung time na wala pang temple, ang glory ng Panginoon ay tinatawag nating, ano yun? Ark of the Covenant. Okay? So, andito sa Ark of the Covenant, ang glory ng Panginoon. Nung wala pang temple. Kung nasaan ang Ark of the Covenant, andon ang glory ng Panginoon. Na walang sino pwedeng humawak niyan, kundi kapag humawak niyan, patay agad. Andito ang presensya at ang glory ng Panginoon sa Ark of the Covenant. Okay? Jean. Ark. So, andito ang presensya ng Panginoon. Kaya nung pag wala to sa Israel, talo sila. Okay? Nung dinato ng Philistines sa kanilang kampo, yung kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon, gumuguho. Tapos, tinayo ulit nila. Siguro ano yung tsura nun? Puro na, para na siyang may saklay siguro. Tapos, tinayo nila si Dagon, kinabukasan, guho ulit. Kaya sabi ng mga Philistines, balik nyo na yan, balik nyo na yung arko na yan. Kung nasan yan dinala. Okay? Kung nasa ang arko, andun ang glory. The glory. Or the presence. Tama. Presence of God. Presensya ng Diyos. Okay?
Sabi ng Panginoon, gusto magkaroon ng lugar na kung saan doon mananatili or magdudwell ang presensya ko. Okay? Saan yon? Doon nagpagawa ang Panginoon ng temple. Okay? Na doon nila, sa Holies of Holy, doon nila nilagay ang ark. Okay? Andun sa kaloob-looban, sa inner room. Okay? Di ba dalawang room yun? Andun yung showbread sa unang room and the candlestick. Tapos sa loob yung ark. Na kung saan high priest lang nakapasok every year. No? Pero yung sa unang room, andun lang yung mga showbread and then yun ay daily administration nila. Pag-aralan natin yun last time. Okay. So, itong lugar na to, ito yung pinakabanal na lugar nung andyan pa yan. Yung Holies of Holy. Na hindi pwedeng pumasok dyan ang sino mang may kasalanan. Kaya kahit yung priest, bago pumasok dyan, kailangan niya munang i-cleanse sa kanyang sarili. No, i-purify muna ang kanyang sarili by sprinkling at binubudburan niya yung paligid ng dugo para i-purify lahat ng mga instrument at ginagamit sa temple. Kasi hindi pa pwede sa loob nito na merong unclean or unholy. Okay? So, yan ang lugar na kung saan andito ang presensya ng Panginoon dun sa temple. Okay? Kaya ito nga rin yung idea sa atin dito sa Naik, no? Gusto ng Panginoon na meron siyang sariling lugar. Ayaw niya na itong clubhouse, after next Saturday, may mag-CCOG dyan, mag-crusade dyan, kung ano-anong gagawin, mag-rakrakan sila dyan. Na ayaw ng Panginoon na ganong klaseng pag-worship sa Kanya. Gusto niya meron siyang set apart na lugar na kung saan doon mananatili ang Kanyang pangalan. Na alam ng tao na dito ang presensya ng Panginoon. Okay? Yan yun. Kaya napagawa siya ng temple. Sabi niya, my house shall be called an house of prayer because yung kaninang idea natin sa Eden. Kasi ang temple, ito yung lugar na kung saan ang presensya or the kingdom of God and the earth meets ulit. Andito na ulit sa temple, nagtatagpo ang earth tapos ang heaven. Okay? So yung idea kanina sa Eden, ilipat to dito. Kasi wala na ngayong Eden, kinasot ng tao doon. So wala na ngayong paraan ng tao para makaparoon sa Diyos. Ngayon, gumawa siya ng temple na kung saan pwedeng ma-experience ng tao ang glory ng Panginoon sa temple. Ito na yung lugar kung saan ang earth at ang heaven ay nagbi-meet. Okay? Sa temple. Kaya ganun ka-importanteng lugar na ito. Ngayon, sinabi ng Panginoon, mawawasak itong temple na ito at bubuuin ko pagkatapos ng pangatlong araw. Pero ang sinasabi niya, hindi yung physical na temple, kundi yung kanyang katawan. Because, okay, last ko na drawing na to. Last na bura. Because, when Jesus Christ come, dayon. When Jesus Christ come, in the body of flesh, God, Emmanuel, God with us. When Jesus Christ come, sa Kanya na nag-overlap ang heaven and earth. A God dwelling with us. Okay? Where heaven descend upon earth and earth nasa nag-overlap. Sa Kanya nag-overlap ang heaven and earth kay Jesus. Okay? Mamaya, pag yan, after neto, bababa na yun sa atin sa mga Kristiyano na. Kita nyo kung bakit kailangan nating maging sanctified and holy in our lives. Okay? So, si Jesus ang lugar kung saan nag-meet ang heaven and earth. Kaya, dito man tayo sa doktrina ng kaligtasan na tinuro ng Panginoon sa atin. No? Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. Bakit? Sino mang taong nasa lupa ay walang ibang paraan para siya ay makaparoon sa Ama or sa kaharian ng Diyos,
kung saan ito yung heaven, kingdom of God. Walang sino mang tao na makakaparoon dito sa langit na ito, sa kingdom, without going to the way of Jesus Christ. Ang tao gagawa ng iba't ibang paraan para pumunta sa langit. Pero yun ay hindi nagwo-work. Yan ang tawag na religion. Okay? Si Jesus ang daan patungo sa langit dahil sa kanya nag-overlap yung langit at ang lupa. Sa kanya nagtatagpo. Pinagtagpo niya, nireconcile niya ulit once again ang Diyos at ang tao. Romans chapter 5, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And wherefore, how much more we are saved by His death, di ba? By His blood, by His life. Tayo naligtas sa magitan ng kanyang kamatayan, sa magitan ng kanyang dugo, sa magitan ng kanyang buhay, tayo naligtas. Bakit? Kasi siya yung daan patungo sa Ama. Walang ibang daan, Jotard. Walang ibang daan. Hindi iglesia. Hindi denominasyon. Hindi kahit sino mang tao. Kaya sinasabi ng Panginoon, pag may tao nagsasabi sa iyo, ako si Kristo, huwag kayong maniwala. Dahil siya lang yung iisang daan. At walang iba. There's none else beside me. Sabi niya, di ba? Walang iba, wala siyang katabi. Na pwede mong, may ibang way pa ba? Okay? Yung kahapon niya, nag-share, di ba? Nag-share ako kahapon. Sabi ko, sino sa inyong sumampalataya sa Panginoon? Ano sabi ng iba? Lahat kami sumasampalataya sa Panginoon. That is their own way. No? Nakakala nila ang pananampalataya sa Panginoon ay walang pagsusuko ng buhay. Involved yun, everyone. Kalakip ng pananampalataya sa Panginoon ay ang pagsusuko ng buhay. Because hindi dahil mo hindi gagawin mo yun dahil ikaw ay gusto mo lang, no. Yun ay resulta ng pananampalataya. Resulta ng pananampalataya ang pagsusuko ng buhay. 'Di ba? Anong verse yun? Mga ministry verse natin. 'Di ba? Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. May mas malala pang verse dyan. 2 Corinthians chapter 5. Ano yun? Verse 14. For the love of Christ constraineth us. Ano pa yun? For we thus judged, further nun, that they that should live, should not henceforth live unto themselves, but unto Him, which died for them and rose again. Kalakip ng pananampalataya sa Panginoon ay yung pagbibigay ng buhay para sa Kanya. Hindi yun hindi yun parang proseso na pag ito na sunod, no? Automatic yun dahil ikaw yung nagbigay ng buhay sa Panginoon. Binigay ng Panginoong Kristo ang buhay niya para sa atin. Yun yung preach natin nung yung una nating pag-share ulit nakaraan after nung kasata. O yung lecture conversation because become it the gospel of Christ. Hindi na nabutan nila kasi na ang buhay natin magiging kalakip ng isang gospel, magiging picture ng gospel. Kung anong ginawa ni Jesus Kristo dito sa lupang ito, magiging reflection yun ng buhay mo. Kung ikay mananampalataya. Yung gospel, yung ebanghelyo, the life, death, and burial, and resurrection of Jesus Christ, yun ay mag-reflect sa buhay natin. Sa sino mang sumampalataya sa Kanya. Hindi yun option na kailangan mong gawin. Yun talaga yun. Kaya doon nagkakaroon ng mga false convert na pwede ka mag-profess na kayo tumanggap sa Panginoon, pero yung buhay mo hindi nag-reflect sa gospel. Kaya dapat nag-reflect yung kung anong pinamuhay ni Jesus sa lupang ito, magiging ganun ka. Bakit? Kasi, nung si Jesus ay naparito sa lupang ito, siya ay representative ng langit. Kumbaga, habang siya nakikisalamuha, ito yung mga tao sa tabi niya, ito yung mga tao sa tabi niya, ito yung mga tao sa paligid niya, maraming tao, at ito siya. No? Kumbaga, ito yung langit, ang langit ay parang gumaganyan sa kanya, nakukuha nyo. Ito yung mga unconverted pa ng mga tao. At kasama si Jesus. Yung langit, nagde-descend sa kanya. Nasa presensya ni Jesus ang langit. Habang siya'y lumalakad. Kaya naman, hawakan lang siya gumagaling.
Because siya yung life. Because heaven is a place where there's all life. Buhay lahat yan. Liwanag lahat. There is no darkness. There is no shadow of turning in Jesus Christ. Walang kadiliman, walang kahit anong kasamaan sa Panginoon. He is the Prince of Life. Kaya naman, hawakan lang siya. Dulo lang. Yung ito lang. Di ba? Mahaba yung damit nila noon. Hindi naman ganito yung suot nila noon. Mahaba yun na may mga laylayan. Yung babae yun, na-imagine ko yung itsura niya. Siguro, stampede na eh. Nakadapa na siguro siya. Abutin nila yung dulo. Tapos nung sabi niya, sino yung umawak sa akin? Di ba? Yung naramdaman, na-perceive ni Jesus yung faith nung umawak sa kanya. So, why? Because yan ang pinamuhay ni Jesus. He represent heaven on His behalf. Okay. Baba na tayo sa ating mga sarili. If you are saying, by profession of your faith, na kayo na sa Panginoon sa Kristo na, okay? When a person, kapag ang isang tao, princess, ay naligtas. Anong tawag sa kanya? Kristiyano. Why? Because Christ anointing him. Yung anointing na meron si Jesus ay nagdudual din sa kanya by the virtue of Holy Spirit. Pag kayo tumanggap sa Panginoon, the Holy Spirit will dwell in you. We will abode in Him. Anong sabi di ba sabi sa John chapter 5? Mananahan ang Trinity, ang Panginoon sa puso ng isang taong tumanggap sa Kanya. So, that time, when a person got saved, magkakaroon siya ng eternal life. Okay, eternal life. Ang eternal life, Jean, ang eternal life, Jotard, ay hindi nagsisimula pag namatay ka. Eternal life begins the day you turn your faith on Jesus Christ. Eternal life already start. Okay? So, heaven. Kapag isang tao naligtas, the heaven, God will live inside of that man. At kalakip noon ang presensya ng langit. Okay? Ngayon, sino mang nakikristo na representing on His behalf the kingdom of God, the heaven, the presence of heaven. Okay? Because of Christ living in Him. Kaya dapat sa ating pamumuhay, sa ating community, dapat makita sa atin ang presensya ng langit. Kaya tinatawag tayong children of light. Kaya tawag sa atin, the sons of God, the daughters of God. At ang Diyos mo ay Diyos ng liwanag. Your Father in heaven. Kaya ang buhay natin must be a life of light. Buhay, liwanag. Because of Christ living in us. Ganun po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Na lumalakad tayo, kaya nga dapat tayo ay sanctified and separated. Because we are now in the presence of the heavens. Nandito tayo sa presensya na ng langit. Kaya ang ating suot ay separated. Kaya ang suot natin, maayos, malinis, kakaiba, iba sa mundo. Because we are no longer of this world. Hindi na tayo nandito, ang ating conversation hindi na rito. Our citizenship hindi na rito sa lupang ito. But we are in heaven. Our citizenship is in heaven. Kasi nga, sa virtue ni Kristo. Okay? Yan yung sinasabi natin na pamamagitan. On your behalf, ito na yung sinasabi natin, ito na yung Panginoon, and then ikay bilang isang Kristiyano, by virtue of Christ, ikaw to ngayon. Ngayon, ang goal mo, ikaw na to, Kristiyano, ang goal mo is to
reconcile people. Reconcile people back to God. Yan ang ministry of reconciliation. Ang goal mo is to reach just these people para makapanumbalik sila sa Panginoon by sharing and teaching them Christ and showing them Christ through your life. You can share, pwede ka maging effective na soul winner kahit di mo kabisado ang Romans. By your life. Sa buhay pa lang. Because ang buhay mo, andun tumatagpo ang langit at ang lupa. Alam ng classmate mo pagkasama ka niya. Nasa ibang mundo siya. No? Dapat alam, pag sinabi ng teacher, o sige, pray tayo, alam niya na kung sino tatawagin. Alam niya na kung sino yung pag-prayin sa harapan. Eh, mga classmate nyo ngayon, prove me wrong. Pag pinag-pray, magtatawanan muna sa unahan yan bago mag-pray. Magbubuyuan mo sila ng classmate niya. Loloko-lokohin pa yung prayer. Ikaw, ewan ko kung kaya nyong panoorin yun. That mahabag ka na sa ganong sitwasyon eh. Lalo dinedefy or minamak ang, di ba? Form na yun ng blasphemy, everyone. Form na yun. Ang ibig sabihin ng blasphemy, binamak or ginagawang katatawanan ang mga sacred na bagay. Blasphemy na yun. Yan ang meron sa schools ngayon. Kung kay Kristiyano at nagdudwell sa iyo ang presensya ng Panginoon, ewan mo kung kakayanin mo yun. Kaya sabi niya, ang lugar na to, my house shall be called an house of prayer. Dito nagtatagpo ang langit at ang lupa. Pero ginawa niyo itong lugar ng bentahan. Na kung saan hindi Diyos ang nangunguna sa mga puso ninyo, kundi pansariling interes. The motives and intents of the heart of the people. Doon na. Okay? So, eto na yan guys. Ikaw na to. And right now, the burden sa atin ngayon, guys, is these people to be reconciled to God. Sa pagtuturo natin ng mga bata, everyone, this must be our main goal, mission sa kanila, is for them to reconcile back to God. Yan ang yung goal, kaibigan, kapatid. Leaders. Yan ang ating batayon dito. Why I'm doing this? Kaya bakit ang pulpito mas elevated? Kasi ngayon andun yung presensya ng Diyos. Na parang andun yung Panginoon and then the pulpit, and the preacher, and the people. Picturing the overlapping place, yung pulpito. Kaya dapat sagrado yun. Nakuha nyo? Ganun yun. May lugar kung saan yung tinatawag ni Jacob, yung tinawag niyang Bethel tong lugar na to because yun yung lugar na kung saan nakatagpo niya ang Panginoon. Ginawa niyang holy place yun. Kaya, eto guys, yan. And the idea of praying, you are interceding for the people. Pinapagitnaan mo ang tao na makapanumbalik sa Diyos. On the behalf of God, you're praying. You're representing God on the behalf of these people. Mga unconverted, ungodly, I'm done. Wicked people na walang ni isang isip patungkol sa Panginoon. And your goal is to reconcile them back to God by showing them the way. Jesus Christ. Yun po ang ating main goal this Saturday sa ating mga ministry, sa ating pong mga ginagampanan dito sa bagay nito. From Monday to Saturday, your life, walang point guys. Kung ang Ama natin si Jesus, there is no shadow of turning in Him. Sana sa atin everyone, wala sanang point sa atin na turn tayo back sa Panginoon. Kaya sabi lagi ng Panginoon, let not your light, di ba? Magdilim. Hindi yan ilalagay sa ilalim. Kundi ilalagay yan sa candlestick. Hindi yan under the bushel, kundi sa candlestick nilalagay.
Huwag dumating, baka ngayon on fire ka, Sabado on fire ka, grabe, you are in the presence of God. Alam niyo kung gaano kaseryoso ang pag-pray? You are interceding for the people. Pag sinabing, lead us in prayer, you are facing, pagbabaga, ito ang Panginoon, pinag-lead ka sa panalangin, ito yung mga tao, you are leading them. Ganun kaseryoso yung pag-lead sa prayer. Every time nag-prayer time tayo, yung ganun ang nangyayari. Kaya ang ganda pag nasa nasa tuktok, di ba? Ang ganda ng picture, mas malapit sa presensya ng Panginoon. Doon, ang presensya nasa lahat. Pero yung idea na nakaganon, yung overlapping place. Di ba, sa Panginoon, umakit pa yan sa bundok. Lahat ng man of God umakit sa higher place. Kaya nga sabi ng Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Di ba? Ang ganda ng picture na yon, guys. Yan, sana, hindi ko man further na marami, ang haba ng topic ng prayer. At dyan ako enjoy pag-aralan ng topic ng prayer. Pero yan, sana nagkaroon kayo ng mas malalim pang idea and understanding in terms of praying. Na hindi yun basta humingi tayo. You are interceding. Lalo sa pamilya mong hindi pa saved. Lalo sa mga inaakay mo sa Panginoon. Lalo sa mga centers. Lalo sa mga lugar. The more na mas marami yan. No. May isang great man of prayer. Pinapatigil siya ng asawa niya. Kasi gumugulo na siya sa sahig sa kanyang pag-intercede. Sabi niya, tigilan mo na yan. Sabi ng asawa niya, tigilan mo na yan. Sabi niya, paano ako titigil sa pag-pray? Almost 3,000 souls ang kailangan ma-save. Ganun siya. The more na mas marami kang mas maraming people, lalo isang pastor, kung gaano yung mga taong yan, kung gaano yung responsibility na kinakaharap niyan sa harapan ng Diyos. Diba? Tayo mga center, mga bata, kahit maliliit yan, intercede for them before God. You know? So, ilan po, let's pray. Salamat po, Lord, sa part na ito na pinag-aralan po namin, Lord. Kulang pa, Panginoon, pero that you will end in this part, Panginoon. Kaya further po, Panginoon, magkaroon pa kami patuloy ng desire na matuto at lumalim pa ang pong idea sa mga bagay ng spiritual things because yan po ang kailangan namin. Doctrine. Kailangan namin malaman, matutunan, Panginoon, mga bagay na about sa inyo, O Diyos. Because the more we know you, Lord, the more we will love you, the more we will fear you. The fear of the Lord, yan ang beginning of wisdom, yan ang simula din ng kapag-atakot sa Panginoon. Lord, salamat po. Dahil may pagkakataon, malaya po kami nakapagbukas ng Bible, nakapag-gather, nakapag-assemble, at meron po kaming pagkakataon makilalat ka at maunawaan ka palalo, Panginoon. Salamat po, Lord. O lahat ito, Panginoon Diyos, ay biyaya niyo po sa amin at pribilehiyo na ibinigay niyo po sa bawat isa. Kaya lahat po sa iyo pong papuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Salamat. Thank you na nandito si Princess. Mabul. Sagot siya sa panalangin. Harap ang ating Panginoon.